reasons why people do not testify. Una, minsan kasi mahirap mag-testify pag feeling mo hindi pa sinasagot ng Diyos yung prayer mo. Minsan mahirap mag-testify kapag nag-aantay ka pa nung inaantay mo. Tama si Princess, yung mga gandang testimony. Tinetestify ko po yung schedule ko, kahit wala pa, no? Parang prayer with thanksgiving yun eh. Yung mga pansinin nyo, yung mga mahilig mag-share ng testimony, sila't sila yon. Kasi alam nila, those are the persons na they can easily identify God's move in their lives. Kapag naghahanap ka ng malalaking bagay, bago ka magpatotoo, you're missing a lot. Nami-miss mo yung talagang mga small details na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang ganda, sabi niya, the mere fact na pagsikat ng araw, automatic, alam mong umaga na. Maganda yun, ha? Yung ibang kwarto kasi, kahit tirik na yung araw, di mo alam kung umaga na o gabi pa. True. Instant vitamin D. Thank you, Lord. You're thankful. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Be thankful. Sabi ni Lord, give thanks in all circumstances. Amen do ba? Ito lang na nandito kayo ngayon sa totoo lang, the mere fact that you are here is napakalaking bagay na para ipagpasalamat sa Diyos. Siguro kailangan niya lang natin masanay ulit na nagti-thank you kay God. Baka kasi unti-unti na nagdi-diminish yung thankfulness ng bawat isa eh. Why? Because everyone is waiting for the big one. Baka mamaya ibang big one yung dumating sa iyo. Yung big one na maghahati ng lupa. Kawawa ka dyan. Second point, why people fail to testify. Because feeling nila hindi sila naalagaan. Feeling nila walang nagmamahal sa kanila. Feeling nila kulang sa aruga, kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal, kulang sa whatever. Totoo. Those person na feeling nilang may kulang sa kanila, parang ang hirap magsalita. Tama? Diyos, gusto mo lang manahimik sa buhay. Kaya yung setlist natin kanina, kung di nyo napansin, sapat na, higit pa, di ka nagkulang. Kung di ka pa ba na-move ng thankfulness kay Lord doon? Kahit kailan, di ka nagkulang, Lord. Kulang pa masahe ko kanina. Kulang pambayad ko ng tuition. Kulang yung ganito. Kulang. Kahit kailan. Do you believe? Yes. Hindi nagkukulang ang Diyos. You may feel that you are lacking something. Pero sabihin ko sa inyo, hindi pa po yan ang kakulangan dahil sa Diyos hindi ka magkukulang. Ay, nako po. Kailangan lang nating maintindihan yan sa mga buhay natin. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, we have been blessed with all kinds of spiritual blessing. Tayo raw po ay pinagpala na ng lahat ng klase ng spiritual blessing. But Pastor, I don't need spiritual blessing. I want material blessing, Pastor. Don't you know that everything comes from spiritual muna bago naging material? When God created the heaven and earth, everything was void and formless. Hello? But the Spirit of God is hovering over the earth. Then God said, sabi yan sa Romans chapter 4, He na kayang gumawa ng mga bagay as if there is, andyan na. Uy! Kaya huwag kang masyadong malungkot. Hindi, Pastor, hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. I deserve to be sad. Bakit? Alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Pero sa Panginoon, I thank you, God. I really love you, Lord. I really love God. I really love you, Jesus.
ang totoong nakakakilala sa Panginoon, kayang maging panatag pa rin ang puso. In the midst of the circumstance na pinagdadaanan, in the midst of disappointments, in the midst of frustrations, in the midst of whatever. Because ang totoong topic natin, Jesus, the great shepherd. I love Jesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero ang isang pangalan niya sa Bible, isang character na ipinakilala sa kanya sa Bible, is being a great shepherd. Oh, I love it. And I thank you, God. Handa na po ba ang bawat isang makinig? Handa na po ba ang bawat isa na pakalmahin ni Lord yung mga puso? Hey, sabihin mo sa katabi mo, kalma mo puso mo. Rinig na rinig ko yung ingay dito eh. Relax mo muna yung puso mo, kapatid. Our Jesus, the great shepherd, will minister unto us right now. Okay? So please, anything na gumugulo sa isipan at sa puso mo, isang tabi mo muna. And let the Word of God, the living and active and sharp Word of God, penetrate your heart, penetrate the dividing of your soul and spirit, and let Him minister to us. Okay? Let not anything dito sa mundong ito i-distract ka sa mga sandaling ito. Do you believe? Naniniwala po ba kayo na tayo ay inihalin tulad sa mga tupa? Ang tataas ng tingin natin sa mga sarili natin eh. Ang tataas ng mga ano natin, sa mga animal kingdom, kami nasa taas. Di ba gano'n? Tayo raw may pinakamataas na intelligence. Sa top tayo ng food chain. At taas ang tingin natin sa mga sarili natin. Pero alam niyo ba, ang Diyos ang tingin sa atin ay inilin tulad lang tayo sa tupa. Lord, sana man lang aso. At least may ibang aso, matalino. Lord, ba't hindi mo kami inihilin tulad sa octopus? Kasi octopus, napakatalino. Tama? Alam niyo ba yun? Hindi. Ang octopus ang pinakamatalino. Hindi ko lang pinaka. Basta alam ko matalino yun. Mayroong 4 na puso. Matalino! Pero bakit doon tayo inihilin tulad sa obob? Alam niyo bakit? Kasi alam ng God yun. Kasi God naglikha sa atin. Tama? Ay, thank you, Lord. Matthew 9, chapter 36. Chapter 9, verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay. Nanlulupaypay, mga tao ngayon. Ayaw mag-testimony kasi nanlulupaypay. So I want to tell you guys, church, that your feelings right now are valid. Pwede ba yun? Okay lang na hindi mo feel mag-testimony ngayon. Okay lang na medyo malungkot ka ngayon. Okay lang na medyo pagod ka ngayon. Okay lang na may pinagdadaanan ka ngayon. Your feeling is very valid. Okay? Ako mo eh! Nakita ko lang sa Facebook yun. If you want to invalidate yung feeling ng isang tao with just 3 words. Ako nga eh! Yung ako nga eh. Yung 3 word na yun will automatically invalidate the feeling ng kausap mo. Alam mo yun, yung nag-open up sa'yo ng bigat-bigat, tapos biglang sasabihin mo, ako nga eh. E di ikaw na ulit. So nakita ni Jesus yung mga tao nanlulupaypay, litong-lito, very confused. Parang mga tupang walang pastol. Alam mo, kaya nga sa akin, it's very okay for me that God ay inihalin tulad ako sa tupa. Okay lang kahit hindi sa octopus. Kahit sa tupa lang. Why? Kasi ang tupa, kailangan ng pastol. Oh, I love it. Nilikha tayo ng Diyos na meron talaga nangangalaga sa atin. That's the discipleship of the Father. Tama?
Hindi iniwan ng Father God si Adan sa Garden of Eden. Pagkalikha niya, bahala ka na sa buhay mo dyan. You rule, you dominate, bahala ka na dyan. Hindi raw ganun eh. Every day, there is fellowship with Father God. May fellowship sa Diyos saka kay Adan. Talagang dinisenyo tayo for discipleship. The meaning of discipleship is not just churfering. Ang pinaka-discipleship is talagang aalagaan, tuturuan, tama? Whatever it is. Now, pagbalik ni Jesus dito sa lupa, anong dinatnan niya sa mga tao? Mga tupang walang. Can you imagine a sheep without a shepherd? Pinagpipiestahan ng mga lobo sa labas. Mga eng-eng nagkakahulugan sa mga bangin. Nakakita ka na ba ng tupang nagkasabong? Kasi nakikita niya eh. Ganun yung mga tupa eh. Whatever he sees, he imitate. Di ba lagi ko lang ine-example sa inyo yung experiment ng mga ano doon. Naglagay ng stick, tumalon si tupa number 1. Tiyum! Tumalon si tupa number 2. Tumalon si tupa number 3. Inalis na yung stick hanggang sa tupa 100, tumatalon pa din doon. Nakakita na ako ng meme nun eh. Yung nakapikit tapos gaganon-ganon. $500. Basta hindi mo lang tamaan yung kamay ko. Yung mga prank eh, kaganyan naman siya. Basta naka-blindfold, nakapikit. Ganun-ganun naman siya. Hindi niya tinatamaan. Tinanggal na yung kamay, umuwi na yung nagdedare sa kanya. Ganun pa rin siya ng ganun. Can you imagine yung itsura? Nasa loob ka pa ng mall. Sa mga public place pa ginagawa yun. Can you imagine, nasa public place ka, ganyan ka ng ganyan? Yung ibang tao, hindi na alam bakit ka gumaganon. Yung ibang tao, tawa lang tawa kasi alam kung bakit ka gumaganon. Yung ibang tao, nawiwirduhan lang sa'yo. Can you imagine yung itsura mo? Ganon ang dinatnan ng Panginoong Jesus ng mga tao. And sad to say, hanggang sa mga panahon ngayon, marami pa rin tupa na walang pastol. Ang puso ng ating Panginoon ay hanapin, kolektahin, iligtas, alagaan ang mga tupa. Sabi sa Lucas 15:4 hanggang 5, kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. He will leave the 99 para hanapin yung isa. Do you think it's possible? Hindi, pastor, pag iniwan mo yung 99, kawawa naman, baka lalong pagbalik mo doon, 80 na lang. Hindi po ganun yun. Yung mga tupa talaga nagsasama-sama yan. Isang aso nga lang eh. Yung nakakita na ba kayo ng mga aso? Mga shepherd dog? Ay, grabe yung mga shepherd dog. Isang aso lang, kayang tipunin ng isang flock ng tupa. Ipasok sa pen. Galing talaga naman. Now, Jesus Christ in Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Si Jesus ay bumaba mula sa langit upang hanapin at iligtas ang kanyang mga tupa. Sino po rito yung tupa na natagpuan na ng Panginoon? Sino rito yung tupa na nandito sa church pero hindi pa natagpuan ni Lord? Di totoo? Sa totoo ba? Dahil ayan daw eh, sabi ni God eh. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Si Jesus mismo nagsabi niyan sa kanyang bibig. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw, ang mga naligaw. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Hallelujah. Sa halip kusa niyang hinubad ng pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Philippians 2. Now, si Jesus, hindi lang po siya isang pastol. Siya ay isang mabuting pastol. Oh, hallelujah. Thank you, God. He is a good shepherd. He is not just an ordinary shepherd. He is a good shepherd. Sandali lang po itong pag-uusapan natin. I want every one of us. Ako kasi naniniwala, deserve ng bawat isa, maalagaan. Tama?
Deserve ng bawat isa, kahit na ikaw pa yung pinakamataas na yung posisyon sa buhay. Sa ministry lang eh. Deserve ng bawat member na inalagaan. Tama? Si Jesus ang mabuting pastol. Sabi sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Ay, thank you God. Ang sarap maging tupa ng Panginoon. Sipin mo yun? He came as a shepherd para hanapin, tipunin, alagaan. He died as the Lamb of God. Grabe. Alam mo yung mind blown yun eh. Alam mo yun? Naparito raw siya para maging pastol. Pero yung pwedeng patayin, siya rin yung namatay para sa atin. He came as a shepherd. He died as a lamb. He took our place. After niyang tipunin, alagaan yung mga tupa niya, He took the punishment that was meant for us. Ngayon, tanungin mo sarili mo, mahal ka ba ng Diyos? Mahal ka ba ni Jesus? Kaya huwag ka masyadong magmukmuk dyan. Naisipin mo, wala nagmamahal sa'yo dahil may nagmahal sa'yo, namatay nga para sa'yo. Those disappointments, setbacks that you have, hindi yan kayang i-define yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ay, nako. And He was risen as King of Kings. Oh, thank you, God. Ang galing talaga ni Jesus. Upang tayong mga tupa, ewan ko kita mo to This is the mystery. We are sheep. Ipakinggan mo ito mabuti Tupa tayo, tama, tupa. Sabi mo sa tabi mo, tupa ka. O tayo, tupa. Dumating yung pastol natin. Ipakinggan mo to, tama na yun. Huwag yung masyadong seryosohin yun. Tupa, dumating si pastol. Si pastol, namatay para sa atin. Siya yung naging tupa. Ewan ko Kita mo mabuti ito Tingnan mo mabuti itong magic na nangyari Okay. Hirap kasi pag maraming tao Ito na lang kunwari si Tupa. Pangalan nito si Tupac. Okay? Ito si Tupac. Tupa to Pagdating ni Pastol Jesus, si Tupa, ito, kinuha ni Shepherd Jesus yung pagiging tupa ni Tupa. Ang naging tupa si Jesus. Ang namatay si Jesus. Si Tupac dapat yon. Ang namatay si Jesus. Kinuha niya pagiging tupa natin. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now, namatay si Jesus as tupa. As this Tupac. Namatay. Okay, listen. Now, when this Jesus Christ who died as a lamb, when He was risen, hindi siya binuhay as lamb pa din. He was risen as the King of Kings na. Uy, hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Now, this is the mystery. Ito yung good news dyan. Nung nabuhay si Jesus bilang hari, sabi doon, kung paano siyang binuhay muli, ay binuhay din namang muli tayo. As kings! Hallelujah! Thank you, Jesus! From sheep to king. I love it! O doon na papasok yung kingdom, dominion, and authority natin. Ay, grabe yun. We thank you, God. But we need to understand ng mas malalim na, Lord, maraming salamat. O, sundan natin. Verse 14, ako nga ang mabuting pastol. Sipin mo pangalawang beses niya na sinasabi sa isang chapter yan. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Hallelujah. Kaya hindi mo na kailangang aminin kung tupa ka o hindi dahil kilala ni Jesus yung tupa niya. Kaya nga nasabi sa Matthew 7:21, sa last days daw, maraming magsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ni Lord, kailanman ay hindi kita nakikilala. That's why this very moment, kung tupa ka ni Jesus, isecure mo yung pagiging tupa mo. Siguraduhin mong tupa ka.
Hindi totoo. Kasi baka naman, ilang years na tayong Christian, ilang years na tayong tinatin, punta ng church, naging ministry tayo, but at the end of the day, hindi ka pala sure kung tupa ka talaga ng Panginoon. Hindi naman madamot si Lord, hindi naman mahirap yung salvation, hindi naman mahirap pumasok sa kingdom of God. Para siguraduhin mo lang, yung sabi ni Peter, make your election and your calling sure. Magpakatupa ka. Okay, paano natin malalaman na tayo'y tupa ni Jesus? Nandyan din, nasa verse lang yun. Tutuloy-tuloy lang natin. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may, ano raw? Kilala nila. Ewan ko sa inyo ha. Sino rito may kakilala kay Jesus? Sige, tanong mo yung sarili mo, anong pagkakakilala mo kay Jesus? I can never judge anyone here na hindi niya kilala si Jesus. Tama? Ang makapagsabi lang nun, ikaw at si Lord. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. My sheep knows my voice. I thank you, Jesus. Oh. Alam mo, pagkabanggit ko nun, nakaramdam ako ng napakagandang comfort sa mga tupa ni Lord. Sa mga totoong tupa ng God na talaga napangiti bigla, my sheep knows my voice. Kilala mo ba ang boses ni Jesus? Ewan ko na, hindi totoo. Do you know the voice of God? The still small voice. Hindi raw sumisigaw ang Diyos kasi wala siya sa malayo, sa mga puso natin. That we may hear the still small voice of the Lord. Minsan hindi lang natin masyado naririnig, why? Maingay masyado yung puso natin. Maingay masyado yung isipan natin. We are so clouded sa mga minds natin, sa mga puso natin, na mga worries of this world, mga anxieties, mga aspirations, mga pangarap, mga kung ano-ano man sa mga buhay natin, mga worries. That's why it's very important na ang totoong tupa, mayroong quiet time kay Lord. Ay, ewan ko sa inyo. How can you practice to hear the word, the voice of our shepherd? Paano mo ma-practicein yung kung masyado kang busy sa mundo, aligaga sa mundo? Hindi, Pastor, you do not know me. I'm so busy. If I'm not gonna be busy, I'm gonna be poor. Meron ba ditong busy na ultimo 5 minutes na lang, hindi niya kayang itahimik? Sino senyorito yung kayang hindi hawakan yung cellphone niya ng isang araw? Wala eh. Huwag na tayong maglokohan. Mama, nung nauso yung smartphone, kahit nasa trabaho ka, gagawa ka ng paraan para i-check yung notifications mo. Tama, mali? Pagtapos mong, kunwari, mga teacher, tapos magturo, syempre, pag wala ka nang gagawin, titignan mo yung phone mo. Tama, mali? Kahit nga bumabiyahe. Di ba? Kahit may pasahero, yung mga malalupit, talaga nag-Facebook pa. Iba, may pasahero nanonood na YouTube. Totoo, nakakita ako ng ganyan. Mas malupit, yung iba, may pasahero, nag-i-scatter. Ang gusto ko lang sabihin dito, kung gusto mo talagang makinig sa boses ng Panginoon, kaya mo. Kasi sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. Masyado kang maingay. Pastor, introvert ako. Bihira nga ako magsalita eh. Sa totoo lang, mga introvert yung mas pinaka-maiingay sa loob eh. Ang sinasabi ko pong ingay dito, ingay inside. Thank you, Jesus. Tingnan natin. Angat tayo sa verse 1. Nagsilita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Totoo hindi? Totoo. Si Jesus nagsabi niyan. I really love it when Jesus Christ always say, I tell you the truth. Kasi ito na yung totoo. Wala nang ibang totoo dun. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan.
Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagabantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. My sheep knows my voice. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Hey, ito, revelation po dyan, mga kapatid. Ilang karakter nakita natin dyan? Yung pastol, pumapasok sa pintuan. May tagabantay sa pintuan at yung mga tupa. Tama? Ang pastol, si Jesus. Ang tagabantay sa pintuan, Holy Spirit. The Holy Spirit will reveal Jesus to you. Kaya it's very impossible sa mga tupa na makilala si Jesus without living by the Spirit. Ay, nako. Ang daling makilala na Jesus without the Holy Spirit. Si Jesus, mabasa mo yan sa Bible, siya raw yung namatay, ganyan-ganyan. Tinanggap ko pa nga yan eh. Pero that's just head knowledge. Ang totoong pagkakakilala sa Panginoong Jesus, hindi lang head knowledge. The Holy Spirit will reveal Christ to you. Kilala mo ba ang boses ng Panginoon? Nalalaman mo ba kapag nangungusap si Jesus sa'yo? O masyado kang magaling? Verse 4, kapag nailabas na niya ang mga tupa, ito napakaganda na itong illustration ni Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila. Hey, this is the Good Shepherd. The Good Shepherd goes before the flock. Nangunguna raw siya. At sumusunod naman ang mga tupa. Nakita natin yon? Sino naunguna? Si Jesus. Sumusunod naman ang mga tupa. Ang tanong, tupa ka ba? Yes. Tanong, sumusunod ka ba? Madaling magpakatupa. Ang tanong, sumusunod ka ba kay Lord? Kilala nila ang boses niya. That's the key. Because you know the voice of the Lord. Kahit saan siya pumunta, susundin mo. Kaya nga minsan may hirap sa ating mga tupa. Ang ine-expect ng tupa, ang gusto nating mga tupa, green pasture lagi agad. Tama? Green pasture. Ang gusto nating mga tupa, marami agad tubig, marami masarap. Magindahang buhay. Ayun ang mindset, which is no problem, kasi doon naman tayo dadalhin ng Lord, tama? But we despise the journey. Kaya habang tayo ay naglalakbay kay Jesus, tulad ng mga buhay natin ngayon, we are experiencing many hardships in life, we're experiencing many setbacks, many frustrations. Yung pinagdadaanan natin talaga nakaka-depress, and we're asking God, Lord, akala ko ba dadalhin mo kami sa mabuting pastulan? Akala ko ba dadalhin mo kami sa good pasture? Bakit ganito pinagdadaanan namin ngayon? Masyadong malubak, masyadong mabato, masyadong tagtuyot, Lord. Kaya maraming tupa, ayaw mag-testimony. Magte-testimony ako pag andun na ako sa green pasture. But there's a journey that we're taking. Pero alam ko kung naiintindihan mo yung binasa natin dyan, hey, for your situation right now, kung naiintindihan natin yung binasa natin, sinasabi po dyan, oo, mahirap yung pinagdadaanan natin. Oo, mahirap yung sitwasyon ngayon. Pero according to that verse na binasa natin, Jesus nauna sa atin dun. Hindi tayo nag-iisa dun. Kasama natin si Jesus dun. Oh, hallelujah. I love you, Lord. Kaya kung dumating ka sa buhay sa point ng buhay mo na nakaka-frustrate, kasi hindi yun yung ina-expect mong result. Hindi yung ina-expect mong mangyayari. Kasi iba yung nangyayari, nakakalungkot, nakakagigil, nakakagalit. Ito po yung sabihin ko sa inyo. This is based on experience. Dito to. Pag hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa'yo, tanong mo muna sa sarili mo, 4-way test, no? Rotary Club, eh. No? Hindi, tanong mo muna sa sarili mo. Una, nagpalid ka ba kay Lord? Yes, Pastor. Pangalawa, nag-pray ka ba?
Yes, Pastor, nag-pray ako. Nag-intercede pa nga kami. Iniyak ko pa talaga. Pangatlo, nag-thank you ka na ba? Nag-delight ka ba kay Lord? Yes, Pastor. I delighted. O pang-apat, ginawa mo ba yung best mo? Opo, Pastor, ginawa ko yung best ko. Kasi yung resulta, hindi pa rin yung gusto ko. Di ba, bad trip yun, ha? Ba't ka naman, Lord? Akala ko ba? Alam mo, ito yung sabihin ko sa inyo, ha? Pag dumaan kayo sa, pumasa ka doon sa 4 na test na yan, dapat ipanatag mo yung puso mo. Alam mo bakit? Kasi sure ka, nauna si Lord doon, God knows the future. Ay, hindi ito kasi gusto ko talaga eh. Nauna na nga si God doon. Nakita niya maraming ahas doon. Mukha lang maganda sa labas, pero maraming sawa doon, maraming tutuklaw sa iyo doon, maraming magtatanggal, magpapatayin ka doon. All we need to do is to trust in Him. Trust that He is leading the way. Wherever He is leading us, we will go. Setback, roadblock, redirection. Ito yung revelation sa akin doon. Redirection. After redirection. After redirection. After redirection. To promised land. Ayun na nangyari sa mga Israelites. Puro redirections. But surely God will bring you there. Matakot ka pag hindi mo kasama si Lord. Tama? As long as you are sure that God is with you, as long as you are sure that the good shepherd is with you, hinga. Hinga. Thank you, Jesus. Kita mo to, ang totoong tupa na naririnig yung boses ng Panginoon, hindi nila susundin ng iba. Sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. Hello? Be careful of the voices that you're hearing. Be careful of the voices na nagsasabi sa'yo. Always, maintain a good relationship with our shepherd. Para kahit hindi maganda yung nangyayari sa'yo, makakarinig ka na, nak, okay lang, nak. I'm here. Hallelujah. The enemy prowls around like a roaring lion. Tatandaan ninyo. Nag-i-inject yan ng mga negative thoughts sa mga isip. Bakit kaya ang ingay-ingay ng isip at puso mo? Kasama mo naman si Lord. Saan kaya galing isang katutak na ingay na yun, sa tingin niyo? Those are thoughts injected to you by the enemy. Kung paano niya nilinlang si Eva sa paraan that Eve questioned the Word of God, ganun din ang ginagawa hanggang ngayon. Ay, talaga, simba-simba ka pa, Christian ka pa, kita mo na, buhay mo. It is important for us to know that there is someone who's taking good care of us. Our good shepherd, Jesus Christ. Oh, hallelujah. Ng Diyos sa'yo. But this very moment, God is reminding you, ang pinakamahalaga, dapat alam mo muna that you are in good hands. Si Jesus yun. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sino po rito yung may mga anxiety attacks? Alam niyo may anxiety? What's the meaning of anxiety? It's the next level of what? Of worry. Worry level 1 eh. Anxiety level 2 na yan eh. Anxious. Being anxious. Ang being anxious yung parang, ang worry kasi yung medyo kaya pa eh, no? Nag-aalala ka lang. Pero pag anxious ka na, parang balisa ka na, nanginginig na yung ano mo, parang gusto mo nang yuntog yung ulo mo sa pader. Yung parang wala nang, parang you're feeling hopeless. That's anxiety. Ang anxiety, ginagamot na nga eh, di ba? May mga gamot na anti-anxiety, di ba? Antidepressant, ganyan, para makalma. Cast all your anxiety on Him. Hello, church. Ito gusto ko talaga, I want to say this to you. If it causes anxiety sa'yo, kahit na gaano kaliit pa yan, cast it to Jesus. Walang maliit sa Kanya. Hindi siya parang mga tao. Tayo kasi,
Yan lang, kapatid naman, madali lang yan. Hey, huwag tayong ganun ha. Maaaring madali sa'yo yung pinagdadaanan niya. Pero hindi kasi ikaw siya eh. Baka naman yung ibang problema niya, hindi mo kayanin. Tama? We should understand. Hindi tayo pare-parehas ng level ng utak. Hindi tayo pare-parehas ng level ng emotional na kaya nating dalhin. Tama? Dapat pinag-aaralan din natin yung human behavior. Minsan, tira ka ng tira ng ano, so, pansin mo to, minsan okay naman biruin, minsan hindi. Why? Diba? Bigay mo sa magaling. Ba't ganun? Dati naman nabibiro ko yun ah. Alam mo, kung sensitive ka talaga kasi sa banal na spirito, sabi, the Spirit will teach you all things eh. Now, paano nga ba mangalaga si Jesus bilang isang pastor? Gusto niyo ba malaman? Gusto rin ni Trowa. Thank you, Lord. Alam mo si Jesus, galing eh. Meron siyang 12 disciples. Tama mali? Yung 12 disipulo na yon, iba-iba po personality nun. I really do believe iba-iba talaga ng personality yon. Si Pedro, masyadong extrovert, no? masyado siyang yung loud. Ay, si Pedro eh. Oh, si John naman, clingy lang. Di ba, clingy lang si John eh. Tahimik lang eh. Hindi nagsasalta, pero nung sinulat niya yung libro niya, the disciple whom Jesus loved. Tahimik lang si John eh. Susunod-sunod lang sa likod ni Jesus. Habang si Peter kasama ni Jesus. John 21, habang naglalakad si Jesus kasama si Peter, si John daw nasa malayo eh, susunod-sunod na ganun. Sabi ni Peter pa kay Jesus, paano naman yun? Tinuro pa niya. He pointed at the disciple that leans on Jesus. Yung galing makata eh. Oh, si Judas magnanakaw. Hindi, iba-iba sila ng personality. Magkapatid, sino magkapatid? Peter sa kasi Andrew. Magkaiba rin ang ugali. Sino kapatid ni John? Si James. Magkakaiba na ugali. Why? Kasi lahat, iba-iba ng level ng pangangalaga na kayang ibigay. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Now, paano nga ba mangalaga si Jesus bilang isang pastol? So, hindi rin mahirap. Sinagot na rin ng Bible. Psalms chapter 23. Buong chapter. I really love it. The Lord is my shepherd. Hindi ako nagkulang. I shall not want. Hindi ako magkukulang. Can you believe na sa lahat talaga ng pangangailangan natin kayang isupply ni Lord? Hindi, sa totoo ba? Everything that we need. Kung feeling mo nagkukulang ka ngayon, hindi, relax mo lang yung puso mo. Alam ng shepherd yung ginagawa niya. Alam ng shepherd yung ginagawa niya. You will reap your fruit in your season. In Jesus' name, remember that. Iba-iba lang tayo ng season. Iba-iba lang tayo. May mga nauuna lang talaga. Pero, ay nako, He's the shepherd. Kasi nga, iba-iba tayo ng personality. Iba-iba lang tayo ng personality. Iba-iba lang tayo ng circumstance. Iba-iba lang tayo ng pinaglalagyan ng God. But definitely, He will provide. Just this morning, ang sarap ng meditation namin ni Lord. Kasama ko na siya nag-meditate. Alam mo yung revelation sa akin kanina? You will have your Joseph season. Joseph season means, he waited for what? 13 years? Puro setback, puro redirection. Pero alam niya yung pangako na agad eh. Hawak niya yun eh.
Pero kita mo to, kung sino pa yung mahawak ng malaking pangako ng God, siya pa talaga yung malaking mga pinagdadaan ng wagas. The moment he received yung vision na nakuha niya kay Lord, ang ginawa, pinagtangkaan siyang patayin ng mga kapatid niya. Binenta siya sa mga Midianites. Yung Midianites, binenta siya sa Egypt. Ginawa siyang alipin. Then God promoted him. Ginawa siyang mayordomo. Head ng bahay ni Potiphar. Alam mo kung ikaw si Joseph? Siguro feeling ni Joseph, ito na siguro yung promotion na binigay ni God. Kasi yung panaginip niya, head siya tama? Nagbabow down sa kanya. Being a chief butler, being a mayordomo, siyempre yung ibang mga katulong, under na niya, tama? Maganda na yung katayuan niya And then isang setback na naman. Pinagbintangan siya nung asawa ni Potiphar na gusto siyang gahasain kasi hindi niya pinagbigyan. Yung asawa ni Potiphar, binubuk siya. Ayaw niya. Siyempre, na-hurt yung ego. Sipin mo yon, maganda na yung posisyon ni Joseph. Mataas na sweldo nun. Ipinatapon sa dungeon, kulong. Alam mo yung setback niya? Oh Lord, akala ko ba naman ito na ipangako mo sa akin. So Lord, okay na ako dun Okay na. Hindi. Pero sabi yung puso ni Joseph, steady. Tama? Never siyang nag-waver. Pinangahawakan pa rin niya yung pangako ng God. Church, this is the secret. Whatever setback na meron ka, whatever frustration na meron ka, don't lose hope. Huwag mong tanggalin yung tiwala mo sa Diyos. Huwag mong tanggalin yung mata mo doon sa goal na pinapakita ni Lord. Maging tapat ka pa rin sa Kanya sa paglakad ng tama. Kaya niya natanggihan yung asawa ni Potiphar Kasi sabi niya, how can I do this sin in front of my God? Meaning to say, aware siya sa presensya ng Diyos. Kaya nung siya itinapon sa bilangguan, ganun din. And the favor of God rests upon him. Tama? Ginawa siyang head. Ginawa siyang mayordomo naman. Mayor. From mayordomo to mayor. Tama? Naging mayor siya ng kulungan Ano nangyari? After ilang years, may nanaginip na dalawa. Isang baker at isang wine bearer. Cupbearer yun. Tagalagay ng wine ng hari. Ano rin yung panaginip ng dalawa? Ang panaginip ni baker, meron daw siyang 3 ng tinapay sa ulo, tapos pinagkakain ng ibon. Yung isa naman, cup, 3 rin, ganyan-ganyan. Hindi nila parehas In-interpret ni Joseph, sabi niya dun sa may baker, in 3 days, pupugutan yung ulo mo. Kapaway. Doon naman sa cupbearer, in 3 days, palalayain ka ng hari at ibabalik ka sa posisyon. Sabi ni Joseph dun sa cupbearer, Uy, Brad, ako nag-interpret ng dream mo Baka naman pagkabalik mo sa posisyon, mabulong-bulong mo naman ako sa pero. Alalahanin mo ako. Sabi ni Joseph Sabi naman ni cupbearer, sure, brother, no problem. Pagkabalik sa posisyon ni cupbearer, nakalala ba si Joseph? Hindi. Bad trip talaga. Kaamot na naman sa hindi makati si Joseph. Lord, ba't ganun naman, God? Akala ko ito na I thought this is the opportunity that you have given me. Lord, akala ko binigay mo sa akin yung gift of interpretation kasi lalaya na ako dito. Akala ko ito na, Lord Akala ko yung favor mo tuloy-tuloy na Ba't nakalimutan na naman ako nun, Lord? Nakaka-relate tayo minsan, tama? Amen, hindi? Alam niyo kung bakit ganun si God? Bakit nadidelay? Ito na yung mga nagtatanong, bakit nadidelay? Alam mo kung bakit? Because God knows the perfect timing. God knows the perfect timing. Alam mo ba ito kahit anong pray ni Joseph doon, Lord, sana magtatangs pa siya ng gusto. Lord, ipaalala mo sa cupbearer, Panginoon, ipakilala sa cupbearer, God, alalahanin ako. Alam ni God ang future. Ito yung pinakamagandang comfort sa atin. Alam ni Lord yung future. Isipin mo ito. Kung inallow ni Lord na yung moment no pagkalaya ni cupbearer, naalala niya na si Joseph, Uy, pero!
Meron doon, no? May Hudyo doon, tinulungan ako. Baka naman pwede nating palayain doon. Kita mo, senaryo. Pinalaya si Joseph. Masarap, malaya na eh. Pero lumaya lang siya bilang isang prisoner. Paglaya niya, ano na siya? Hindi maghahanap ulit siya ng papasukan niyang alipinin niya. Magpapakalipin siya, tama? But in God's perfect timing, hallelujah, when the time is right, the Lord will make it happen. After some time, after some years of waiting, after some years of setback, the right time came. This Pharaoh, meron siyang panaginip na hindi kayang interpret, and this moment, pinaalala na ng God sa cupbearer na ipaalala si Joseph. May timing ang Diyos. Sabi mo, may timing si Lord eh. Ito to. And right that moment, this is the Joseph season. Listen well. Si Joseph, lagi ko sinasabi sa inyo because I really love it. Natulog siya bilang bilanggo. At pagkagising niya sa umaga, may kumakatok sa selda niya. Jose! Maligo ka. Isuot mo tong mga damit na to dahil pinatatawag ka ng hari. Hindi niya alam na yun na yung last moment niyang makikita yung mabaho niyang higaan. Hindi niya alam na yun yung last moment niya na papasok doon sa seldang puro kalawang na yun. Hindi niya alam na yun na yung huling-huling moment niya doon sa madilim na dungeon na yun. Because right that moment, gumising siya bilang isang bilanggo. And after ilang oras, he was installed as the governor of Egypt. Oh, hallelujah. Kayang gawin ng Diyos yun. Oh, hallelujah. The Lord is our shepherd. We will not lack. We will not want. Relax mo yung puso mo, kapatid. Ano pa? Verse 2, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Shalom! Ito, ginagawa ng Panginoon lagi. Those person who recognize Jesus as the good shepherd. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, hindi mo maiintindihan, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, God. Those moments that you should be crying, those moments na dapat malungkot ka, those moments that you feel dapat depressed ka, pero dahil nag-pray ka kay Lord, nagugulat ka na lang, hindi ka makaiyak pero panatag yung puso mo. Oh, hallelujah. Mapapakanta ka na lang talaga ng, ikaw ang aking pastor. Totoo. Rest, sabi ni Jesus, is always inviting us. Sabi niya sa Matthew 11:28, come, you who are weary and heavenly burdened, and I will give you rest. Kapatid, pahinga-pahinga din. Hindi ka nilikha ng Diyos para buhatin ang lahat ng burden ng mundo. You deserve to rest in His presence. You may be working, but you're resting. Alam niyo ba yan? You may be super active outside, but you're resting inside. In His presence. Find rest, my soul, in Christ alone. And verse 3, He restores my soul. Healing! Ay, Lord, in Jesus' name, God. May every ship ma-recognize to. God can heal you ng lahat ng disease na meron ka. Physical diseases, mental, whatever, emotional. He restores my soul. Peace of mind. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. I really love it. I really love it that our Lord is always leading us in the paths of righteousness. Ito ang totoong mga tupa namumuhay sa kaluwalhatian, sa katwiran ng Diyos. Hello? Ito lang madaling
tupa ka ba talaga ng Diyos? You claim yourself to be a sheep of God? Then God is leading you in His righteousness. Are you walking in His righteousness? If you're not walking in His righteousness, isa kang tupang ligaw. Siyempre, nililid ka ni Lord, di ka sumusunod sa Kanya, tama? Saan daw niya tayo nililid? In paths of righteousness. May healing, may leading. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Security. Hello. We all need that. Amen? Alam mo, maganda rito. Ito, revelation, narinig ko to kay Joseph Prince. Kung makikita mo yung from verse 1 to verse 3, it's always He, the Lord. He, puro third person. The Lord is my shepherd. He makes me to lie down. He leads me. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. Pero pagdating sa verse 4, yeah, though I walk. Why? Kasi nung una, nililid niya tayo. Pagdating sa verse 4, ikaw mismo nagdesisyon, magwakad mag-isa doon. God will never lead you to walk to the valley of the shadow of death. Pero tayo, nagdedesisyon, matigas kasi yung ulo natin. But what's the comfort of God? Yeah, even though I walk through the valley of the shadow of death, I thank you, Lord. I will fear no evil, for you are still with me. Oh, Lord. Your rod and your staff. Kaya sinabing rod and staff. Kasi minsan may palo talaga. May palo rin talaga. Matitigas ang ulo, minsan talagang binabatukan ng rod. Ang sakit nun. Magpadisiplina sa Diyos. Pwede ba yun? Huwag masyadong matigas ang ulo. Dahil mas matigas ang ulo, mas masakit. Tama, mali? Ganun naman talaga. Pag yung anak mo, pinalo mo ng onte, tapos hindi nagtino, sunod, medyo malakas na no? Tayo, minsan, kailangan mo ng batukan talaga ng gusto Tama? Kailangan mo ng masaktan ng gusto bago sumunod. Next, you prepare a table before me. I love this. In the presence of my enemies. Hallelujah. Kahit gaano katindi yung atake sa'yo, God is with you. God is boasting you. Pinagmamalaki ka pa rin ng Diyos sa harap ng maraming demonyo. Alam mo, this is my son. I'm still blessing this. My favor is still on my son. Sa kanya pa rin, kahit anong gawin mo. Uy, hallelujah. You anoint my head with oil. My cup runs over. The anointing is still with you. Oo, basag ka. Oo, nasaktan ka, gumagapang ka. Sino yung gumagapang kanina pumunta rito? Oo, gumagapang ka, basag ka, broken ka, whatever it is. But sabihin ko sa'yo, the anointing is still with you. It's irreversible. Oo, masyado kang inabuso ng mundo. Oo, masyado kang nahulog sa lusak. The anointing is still with you. Remember that. And last, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Just recognize your shepherd, our shepherd. Now, masarap maging tupa ng Diyos, tama? Masarap hindi? Masarap. Oo, bobo tupa. Pero meron kang mabuting pastol. Okay din, tama? Hindi ko kailangan maging matalino sa mundo ng walang pastol. Matalino ko nga, tupa ka pa din, tama? Matalinong tupa. Okay na ako sa hindi matalinong tupa, pero may mabuting pastol. Hallelujah. Thank you, God. Now, ito naman ang sabi ni Jesus sa atin na mga tupa niya. Sa John 10:16, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin. At pakikinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. That is why God gave the Great Commission. For us na mga naligtas na, we have been made king. Tama? Hindi na tayo basta tupa lang. We are king and priest. We will continue what Christ, ay yung pinaka-purpose niya rito, to seek and to save the lost.
Thank you, God. Maging instrumento nawa tayo. Napakaraming benepisyo. Kanina pa natin pinag-uusapan. Marami pa tayong kakilala na hindi pa nakapasok sa pen ng Panginoon. Tama? Marami pa, meron pa. Imposibleng lahat ng kilala mo naligtas na. Hindi, pastor, hindi kasi ito masama ugali niyan. Talagang ayoko pong sharean yan. Para hindi siya maligtas, pastor. Kasi ayoko makasama sa langit yan. Can you imagine? Sama ng ugali, tapos pagdating doon. Hindi po ganun yan. Ha? And last, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol, hallelujah, ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Thank you, God. And now this is my heart. This is my conclusion. We should know the heart of God. Tama? We should really know the heart of Jesus. Right before siyang bumalik sa langit. Di ko alam kung ano na una niyang sinabi. Matthew 28 or John 21. Who knows? Tama? Sa Bible, nauna yung Matthew. John. Hindi natin alam. Kung isang same scenario lang. Pero one thing's for sure. John 21 and Matthew 28, those are the words of Jesus bago siya umalis. Tama? Those are very important reminders for us. Those are very important last will and testament. Ano sabi niya kay Peter? I really love it. Peter, Simon, he's a symbol of the church. Alam niyo ba yan? Hindi. You are Simon. You are Peter. And on this rock, I will build my church. Kaya nga yung mga Roman Catholic, ito yung ano nila eh. Kasi si Peter yung unang Pope. Alam niyo ba yan? Peter was the first Pope ng Roman Catholic. Ano sabi ni Jesus kay Peter? Sinisimbolo ng church. After breakfast, we'll close in this. Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then, feed my lambs. Lamb. Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. Ito yung puso ni Jesus. The third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked. Grabe mo hurt agad, no? Siya nga, tatlong beses niya dinenay si Jesus at cursing pa. Hindi na-hurt si Jesus. Na-hurt kaya si Jesus? Na-hurt yun. Tao yun eh. Tama? A third time he asked him, ano na to? Back to you. A third time he asked, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Kasi si Lord, naparito, kinolekta yung mga tupa niya. Ngayon, gusto naman ni Lord na yung mga tupa, alagaan yung mga tupa, tama? Ewan ko ba? Alagaan yung welfare. Magkaroon tayo ng heart. This is heart of discipleship. Taking good care. Taking good care of those persons that Jesus loved so much, that Jesus namatay para sa kanila. Tama? Mag-alagaan ng bawat isa. Para meron akong magandang revelation dyan eh. 3 beses yan eh. Alam niyo ba magkakaiba yun? First is lambs, then take care of my sheep, then feed my sheep. First is feed my lambs. Anong pag-difference ng lamb sa sheep? Yung lamb pastor, yung lamb roast. Ang lamb, batang sheep, less than 12 months, lamb po tawag doon. Ang sheep, yung matandang tupa. So this is the stage of discipleship. First, pakainin mo yung mga bago, mga bata, mga bagong, yung mga bagong naglilingkod kay Lord, alagaan mo, pakainin, hanggang lumago sa Panginoon. Then alagaan mo. Then, pakainin mo ulit. Ay, isn't that good discipleship? Tama, no? Ayan ang totoong discipleship. Pakainin mo hanggang tumaki, alagaan mo, as pakainin mo ng pakainin.
Naway maging extension tayo ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Amen po ba? Why? We live in Christ. Christ lives in us. Sabi ni Lord, magagawa niyo rin yung magagawa ko. Meaning to say, hindi tayo gagawa ng ibang bagay bukod doon sa ginawa niya. Yung ginawa niya, yung gagawin natin. And that's all pure discipleship. Pagpapagaling, paggagawa ng himala, pagpapalayas ng disipulo tayo. Pagpapalayas ng demonyo. That's very natural. Natural lang yon. Why? Because may power. Natural lang yon. Mapalayas kang demonyo. Natural lang yon. Magpagaling ka. Pero ang totoong trabaho, magdisipulo. To extend the kingdom of God. Hallelujah. May natutunan po tayo ngayong gabi. Sino pong tupa rito? Amen! Hallelujah! Masarap maging tupa kasi sure ka na mayroon kang good shepherd, great shepherd. Pero huwag kang manatiling ordinaryong tupa. Isa ka ng tupa na ginawang hari at pari ng Panginoon. Mag-level up ka na. Hindi ka habang buhay lamb. Tama? Sige nga, last na. Sino po rito lamb? Amen. Okay naman yun. Walang problema doon. Kasi lamb, ibig sabihin, medyo bata-bata pa sa Panginoon. Sino po rito sheep na? Talaga ba? No one can say. Hindi, totoo. Walang makapagsabi naman nun. Only you, the Lord, makapagsabi nun kung anong level mo na. Hindi porket 30 years ka ng Christian, talagang matured ka na. Hindi naman gano'n, tama? Maraming 30 years matatanda ng Kristiyano, baby Christian pa. Okay, that's the reality. So, nasa iyo na po yun mga kapatid. And I hope and I pray na encourage po tayo sa ating pinag-aralan na God is our great shepherd. Hallelujah. Palakpakan mo lang sa Panginoon. Father God in heaven, Lord, I pray for everyone, oh Lord. Thank you, God, for the words that gives us encouragement, oh God, that you are our great and good shepherd, God, and you're always taking care of us. Marami po salamat. I pray sa bawat isa, Panginoon, kayo lang ang nakakabatid ng pinagdadaanan ng bawat isa. The struggles, the hardships, the setbacks, the failures, the frustration, the anxieties, Lord, na gumugulo sa bawat isipan. God, you being our great shepherd, we cast everything unto your name, O Lord. And release sa bawat isa ang iyong sagot, ang iyong pagmamahal. Holy Spirit, be alive in us, O Lord. Always remind us sa lahat ng pangangalaga ng Panginoong Jesus, sa lahat ng pangako niya sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon. I declare victory and success sa bawat tupa na narito, Panginoon. Malakaran namin ang dapat naming lakaran. Magampanan namin, Panginoon, ang dapat naming magampanan to extend your kingdom here on earth. Thank you, God. And we will bring back to you all the praises and all the honor and glory. In Jesus' name, and everyone say, Amen. Hallelujah. To God be the glory.